Hello, hello, welcome. Jacqueline here again, and happy Sunday, everyone. Today is November 16. 16 ba? Ayan, Sunday, and it's around 6 a.m. Kanina pa po ako gising mga 5 o'clock. So, magkakaroon na naman ako ng mga hot flashes, hindi ako mapakali, parang ang bigat ng pakiramdam ko, and nung gabi dapat magwa-watch pa kami ng movie kasi Saturday, hindi talaga ako nagpa-plot ng schedule ko sa 5-1 talk para makapag day off din naman, and nag-asa ko kay Alex, mag-tutor ba ako, mag-work ba ako, or sabi niya mag-watch na lang daw kami ng movie, tapos bumili ako ng konting drinks kasi nag-sale sa 7-Eleven yung may nabili akong 2 bote na pang chill lang muna namin, but wala, parang naging busy ako sa baba, sa kusina, sa kakaayos sa mga Christmas decors. Napagod din ako, naglaba, lahat napagod ako. So parang biglaan nagkaroon ako ng pakiramdam na pagod ako. Ganun palagi nararamdaman ko. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay ang perimenopause or ang premenopausal, no, signs. Hindi na ako papaano dyan, no, hindi ko i-deny because nandun na ako sa stage na yon, and naramdaman ko yan. I was around 42 years old nung nagkaroon ng signs na naging irregular na yung menstruation ko. Ayan, so regular ang menstruation ko ever since na nagdalaga ako. Wala pong paltos yan. Regular po talaga ako. May monthly period po ako. Never ako nagkaroon ng irregularities. But nung nag-asawa ako, nag-decide kami ni Alex na family planning, kasi nga may mga ano kami, no, mga bayarin or budgeting or family matters or priorities like yung pagbili ng bahay, ang pag-aaral ng bata. So kailangan kasama ang family planning. So ang pills hindi nag-effect sa akin kasi nag-high blood ako. High blood na nga ako, lalo pa ako nag-high blood. Though, ang isa pang hindi ko nagustuhan sa pills ay yung mayroon kang iinumin lagi, no? Paano kung makalimutan ko, di baka mabuntis ako. So, ilang taon ang naging effective sa amin ay injectable. Ay, nagpapa-inject po ako. 70 to 80 days po yon na effective. So, ganun po, ilang taon. So, doon po, medyo, mas gusto ko din siya kasi hindi ako nagkakaroon ng ng mga pain pag nagkakaroon ng menstruation. Kasi pag nagkakadysmenorrhea ako, grabe, para akong, di ko alam kung ano yung pain na nararamdaman ko talaga. Kasi may suka, may severe headache, talagang apektado ako pag nagkakaregla ako, no? So, for today, yan, i-share ko na, hindi ko gaanong inaano, pero sinasabi ko sa asawa ko talaga na may mga hot flashes ako, magigising ako, basang-basa na ako ng pawis, lalo dito sa part na to, no? Basang-basa ako ng pawis. At iba talaga yung moods ko. Moody na ako nung normal pa ako. Mas naging moody pa ako. Maiinitin ang ulo ko sa lahat, sa mga bata, kay tata, kay Alex. Lalong na doble yung init ng ulo ko. So, sasabihin ko lang, may mga na-research ako ng konti dito. So, usually it begins in the 40s but can start earlier. So, yes, totoo. So, may mga pwedeng mag-start ng earlier pa sa 40s. This is caused by changing estrogen and progesterone levels. Typical symptoms includes menstrual changes. Ayun nga, yung periods becoming irregular, shorter, longer, lighter, or heavier. So those are the changes. Skip periods. It changes. Ako nagkaroon ng skipping talaga minsan after 3 months, after 6 months. So, tapos nagkakaroon ako spotting lang. Hindi siya ganun kalakas. Or kung hindi man spotting, yung very light lang yung menstruation ko. Physical symptoms, hot flashes. This is the most
na mahirap, pinakamahirap sa lahat, 'no, parang maski na ang lamig-lamig na, ilan na yung aircon ko, 21 na yung, ano niya, 'no, pero pinagpapawisan pa rin ako. Night sweats, so magkaiba pala yun, 'no, hot flashes at night sweats. Usually gabi inaatake ako or madaling araw gigising ako basang-basa na ako ng pawis. And vaginal dryness, totoo din yun, parang nagkaka nagda-dry, 'no? Breast tenderness, yes, pero naman 'pag nagkakaroon naman tayo talaga, nagkakaroon talaga ng breast tenderness, 'no? Headaches, ayan, severe sa akin kasi I have a history of having a severe headache talaga. Lalong dati, nare-remember ko nung nasa office ako, although ano din nun, 'no, palaging 'pag inaatake na ako ng severe headache ko, yan, nananahimik na ako, maingay ako 'pag nagwo-work. Kilala yan ng mga friends ko na talkative ako, energetic, palabiro. Pero yung mga nung nag-o-onsite ako, biglang nananahimik ako, severe headache talaga. Tapos decreased fertility, ewan ko lang to, pero ayun nga. Emotional and cognitive changes, mood swings, irritability, irritate lagi, madaling mag-init ang ulo, bugnutin, lahat, tupakin, Antoni, masyudot yan, di ba? Increase anxiety, yes, this is true. Nagkakaroon ako ng anxiety madalas, at minsan nga umiiyak na lang ako mag-isa ko dito sa room, pero hindi ko na lang inaano sa asawa ko para hindi na siya mag-worry sa akin. So difficulty concentrating, brain fog. Yes, totoo to. Parang may eagerness dati. I am very competitive sa lahat ng bagay, sa lahat ng work ko. Hindi naman sa pagmamalaki. When yung mga first few years ko sa BP or sa call center, I was very eager to learn and competitive. Kung hindi ako top 1, parang naiinis ako. Top 2, top 3, ayan, at least maging top 5 lang usually, masaya na ako. Dumating sa point, lalo na redep ako sa ibang account na mas toxic, mas stress, parang nawalan na ako ng eagerness mag-perform. Hindi na ganun ka-functional yung brain ko to adapt all the processes. Nahihirapan na ako. Maski na anong gawing coaching, parang hindi na ako natututo, no? So, tama to. Lower libido. Hindi ko to alam. I-research ko yung meaning yan. Body changes, weight gain, especially around abdomen. So, weight gain, hindi naman ako nag-weight gain kasi fasting naman ako madalas or minsan, tapos talaga minimaintain ko na muna yung matakaw ako, no, kinakain ko lahat, pero kasi nga diabetic at mayroon tayong hypertension, kunwari kung kumain ako ng sobrang matatamis, I make it sure na nagme-maintain ako ng mga maintenance ko, at fasting talaga po yung, ang dami nagsasabi, payat ka Jack, payat ka Jack. At least nagfa-fasting po ako. Kung minimum is 10 hours. Kung hindi man, yan, more. Minsan nakaka 15, 13 hours. Kasi sa akin, ang fasting is, nakakapagpahinga yung katawan ko sa sugar. So, if kaya ninyo, isabay nyo na sa tulog ninyo, no? At tiyagain nyo na lang, or take coffee na lang. Tapos, hair thinning or dry skin. Kapal pa rin ang buhok ko, pero ang daming naglalagas. Pag nagsuklay ako, naglalagas yan. Dry skin, di ko alam Hindi ko alam kung dry skin ako, pero parang may naglulusen na. Parang naglulusen na. Siyempre kasi 40s na, no? Naglulusen na. Slower metabolism. Joint or muscle aches. Joint and muscle aches, talagang totoo to. Parang ramdam ko, matanda na ako. Hindi na ako ganun kasing bata ng dati. Madali na ako mapagod. Yung
madali nang makaramdam ako ng sakit sa likod, sa batok, sa balakang, sa paa, lalo 'pag nasa kusina ako, hindi ko namamalayan 1 hour, 2 hours na akong nagliligpit sa kusina, naghuhugas, nakakaramdam ako ng pagod. 'Pag nakaramdam ako ng pagod, ayoko na, gusto ko ng humiga, gusto ko na matulog. So, ayun, vitamins, ano bang mga tips ko? Ma-vitamins ako 'no, hindi lang iisa ang vitamins ko, madami. Pero hindi ko iniinom ng sabay-sabay 'yan. Naka-schedule 'yan. Pero yung 'yan, ang dami kong vitamins, multivitamins na tini-take, lalo na 'pag ganito 'no. Kung ano yung kailangan ko, kung kailangan ko ng mahabang tulog, maglalagay ako ng iron or stress tabs na multivitamins, or yung Immunopro ko, yun ang palagi kong regular na iniinom. At plus mayroon pa iba. Tapos may binigay din si Ate Chu na parang omega na ano, para sa heart naman. So ayun lang, share ko lang 'to kasi marami naman mga tulad ko at my age na dumadanas ng ganito. Sa mga hindi pa nakakaranas ng ganito, edi wow, swerte ninyo. I mean, sa akin okay lang na hindi ako magkaroon ng mens or menstruation kasi nga ayoko nung pain, pero yung signs, dun ako nahihirapan talaga. Para akong kandilang nauupos 'pag inaatake ako ng mga hot flashes ko at ng anxieties ko. Yung umalis nga ako last Friday, hindi ko alam kung ano nangyari, bigla na lang nag-iinit yung katawan ko, nasa loob naman ako ng aircon. Parang ano 'no, so parang ayoko na rin mag-drive, parang mas gusto ko na lang mag-commute kasi papaano kung atakehin ako ng hot flashes. So ayun lang, if you have other comments about the premenopausal or perimenopausal uh, issue, you can comment down below and help me out. Pwede kung may mga suggestions din kayo, no? So thank you for watching my video, and have a great day everyone. Happy Sunday and bye bye. God bless.